Okay guys, so welcome sa ating panibagong vlog. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-install ng Mini Driving Light version 2 dito sa Yamaha MIUI 125. Okay, so baklasin lang muna natin yung pairings niya and then balik ako mamaya. Okay mga sir. So para sa pagtatanggal ng pairings, so may 8 tornilyo yan dito sa likod. So tig-apat, tig-kabilang side. So kailangan nyo lang tanggalin yung mga yan. Okay. Tapos may dalawa rin siya dito sa ilalim. So yan. Okay. Tapos dalawa din dito sa kabilang side. Para naman sa pagtatanggal ng kanyang engine cover, so tatanggalin nyo lang yung 3 tornilyo dito sa kanyang likod. So dalawa sa ilalim ng upuan, tapos isa sa footboard. And then angat-angat nyo lang yung mga side, and then pwede nyo na siya tanggalin. Para naman sa pagtatanggal ng battery cover, so may dalawa lang yan tornilyo. Yan. So, pag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo, so pwede nyo na open yung kanyang battery cover. Tapos maganda lang tayo ng wire na pagagapangin natin papunta doon sa kanyang battery. So balutan lang natin ng tape para secure yung ating wire. Okay. Pagkatapos, padaanin natin sa ilalim. So, para nakatago yung ating wire. Yan. So, pwesto lang natin ng maayos. And then, sa ilalim ng kanyang battery, ilalim ng lagayan ng battery, doon sa ilalim ng lagayan niya ng battery, so may butas doon. So, doon nyo siya ipapasok. Yan. Okay. So itong isang linya na papunta sa battery, lalagyan lang natin ng fuse. Okay. Tapos lagyan natin ng tape. And then, yung dulo ng yung kabilang linya ng fuse, yung dulo niya, nilagyan natin ng ring terminal para isasama na lang natin siya dito sa kanyang positive ng battery. Sa doon sa bolt sa tornilyo niya. So ipitin lang natin siya diyan. So pagsamahin natin siya. Yan. Tapos balik natin. Yan. Kapag maigpit na, ito namang negative. So baltan lang natin yung kabilang dulo. Tapos lagyan ulit natin ng ring terminal. Tapos isama na ulit natin siya sa negative ng battery. Okay.
Tapos tanggalin natin muna yung kanyang fuse. Ibalik na lang natin mamaya pag okay na yung wiring natin, para maiwasan natin yung pag-short habang nagwa-wiring. So yan, tanggalin lang natin yung fuse. So dito na tayo sa una. So ito yung wire na pinadaan natin o pinapunta natin sa ating battery. Tapos ito yung ating relay. Balutin lang natin siya ng tape para hindi siya basta-basta pasukin ng tubig kung umuulan or tayo ay nagwa-washing. So yan. So dyan na lang natin. Tapos i-cable tie natin. So yan. So naipwesto na natin yung ating relay. So wawiringan na lang natin itong kanyang relay and then yung balas niya. So ito yung balas niya. So pagsamahin lang natin. Tapos itong balas niya, pagsasama-samahin lang natin yung magkakakulay. So red to red, black to black. So yung black, yan yung ating ground. Tapos yellow to yellow. And last, white to white. Next, i-wire na natin itong relay. So itong pula, ito yung galing dun sa ating battery kanina. Ito yung nilagyan natin ng fuse. So isaladugtong natin ito dito sa number 30 ng ating relay. So yan. So yung naka-fuse na wire, is dudugsong natin sa number 30 ng ating relay. Putulin lang natin. And then balta natin. Tapos ilagay sa number 30 ng relay. So next, itong isang wire na ito naman yung galing sa ground natin sa battery. So i-connect lang natin ito dito sa number 85 or 86 ng relay. So yan. Next naman, pwesto muna natin itong ating ballast. So yung ballast ng mini driving light nyo, so hanapan nyo na lang na magandang lagayan. Yan. Okay. So itong ground ng mini driving light, so pwede nyo na rin itong isama dito sa ground na galing sa battery, para hindi na kayo mag body ground. So yan. So ano lang natin and then tap natin itong ground. Okay. So next, so itong 3-way switch nilagay na rin natin. Pinasuot lang natin yung wire niya dito sa lagayan ng side mirror. And then pinalusot natin dito sa ilalim. So yan, ito na siya.
So ito ngayon yung iwa-wire natin papunta sa ating mini driving light at sa relay. So next, itong kulay blue ng ating Domino Domino 3-way switch. So ito yung common ng ating switch or yung source ng kanyang power or yung supply. So itatap natin ito sa number 87 ng ating relay. So yan. So yung common o supply ng 3-way switch itatap sa 87 ng relay. And then next, itong low beam ng ating mini driving light. So yan. Yung low beam niya, pinagsama natin yung dalawang dilaw. Itatap naman natin siya ngayon dito sa kulay black wire ng ating 3-way switch. So yan yung yung low beam ng switch. So low beam ng switch sa low beam ng mini driving light. So black to yellow. Okay. So next, itong red wire, ito naman yung kanyang high beam, itatap naman natin siya sa brown wire ng Domino 3-way switch. So yan naman yung magiging high beam. So red to brown. Okay. So next naman natin, kung kanina sa number 85 tayo nag-tap nung ground, so dito naman sa number 86 ng relay, dito natin itatap yung accessory wire ng MIUI 125. Okay. So itong harness ng kanyang stock headlight. So babaltan nyo lang yan. And then hanapin ninyo yung blue wire. So yan yung nagsusupply ng kuryente sa park light ng inyong MIUI 125. So pwede dyan kayo mag-tap ng extra wire para sa inyong number 86 ng relay. And then secure lang natin ng electrical tape yung ating connect na wire. Tapos yung wire na kinonect natin doon sa blue wire nung harness ng headlight ng ating MIUI 125. So i-connect naman natin siya ngayon doon sa number 86 ng ating relay. Okay. So ngayon, pwede na nating testingin yung ating ginawa. So kanina tinagkalatin yung fuse ng ating fuse box. So ibabalik lang natin para matesting lang natin yung ating ginawa. So kuhain lang natin yung isang mini driving light. Tapos itap natin doon sa kanyang ballast. Okay. So yan. Low beam, high beam. Low beam, high beam. So yellow yung low beam, white ang kanyang high beam. Okay guys, so nalobat yung ating camera kaya gumawa na lang tayo ng diagram para sa continuation ng ating tutorial. So sinama ko na rin dito sa diagram yung winiring natin kanina na mini driving light. So explain ko siya ulit para mas malinaw sa inyo. So kanina nagtap tayo ng positive sa battery, so nilagyan natin ng fuse. Tapos yun yung pumunta sa number 30 ng ating relay. And then kumuha rin tayo ng accessory wire niya, yung kinuha natin sa headlight kanina, sa harness ng headlight, yung kulay blue wire. So, pwede kayo dun kumuha. So, yun yung once na inon nyo itong susi, itong ignition switch, so, madadaluyan ng kuryente yung wire na yun. So, dun kayo magtatap. Yun yung tinatawag natin na accessory wire. So, nakatap siya sa number 85 ng ating relay. So, yung 85 at 86 pwede na magkabaliktad. Itong 85 ang maging ground at itong 86 ang
maging accessory wire. So, pwede yan, walang problema kung magkabaliktad yung dalawa na yan. Basta ang mahalaga, madaluyan siya parehas ng isang negative at isang positive. So, yan. Tapos, kung itong number 85 ang ating accessory wire, yung 86, yun naman ang ilalagay natin sa body ground. Yung 87, pupunta siya ngayon dun sa supply or common ng ating 3-way switch. Para siya yung magsusupply, pag inon nyo yung high beam, ko-connect itong dalawang ito, itong red at itong blue. So, masusupplyan ng positive itong mini driving light natin. Ganon din sa yellow, low beam. So, pag inon natin yung low beam, magdidikit itong blue at itong yellow dun sa loob ng switch at masusupplyan yung low beam ng ating mini driving light. And then, dito naman sa mini driving light natin, itong black wire niya, yun yung kanyang negative. So, pwedeng i-connect nyo lang siya sa body ground. Pwede rin doon sa pinagapang natin na wire galing doon sa battery. So, pwedeng doon nyo na lang din ito i-connect. Next. So, yan yung low beam niya. Nakakonect dito sa low beam ng 3-way switch. Tapos yung high beam, nakakonect naman dito sa high beam din ng 3-way switch. So, yan. So, dapat parehas low beam nito at low beam nito magkadugtong, high beam ng mini driving light at high beam na 3-way switch, pagdudugsongin nyo rin. Para pag nag-low kayo dito, low din ang inyong mini driving light. Pag nag-high, high din ang inyong mini driving light. Next, yung passing light niya, so dun sa ating ginamit na brand kanina, so yun ay kulay white. So dito, ginawa ko na lang siyang green kasi pag winite ko rin siya, hindi nyo na siya makikita. Hindi na natin natapos dun sa ating video yung pag-wiring ng horn with passing light. So para naman sa horn with passing light, so gumamit pa tayo ng isang relay. Kasi ang Yamaha ay negative trigger. Ibig sabihin, negative ang nagbubuhay ng kanyang busina. So tapos ang nagbubuhay nito, ang kailangan niyang supply para sa passing light ay positive. So hindi siya po pwedeng diretso natin i-connect dito sa horn kasi hindi siya gagana. So dito sa relay ng ating horn, so may fuse ulit tayo and then i-connect natin naman siya sa number 30 ng ating relay. Tapos 85 at 86. So yan naman yung stock na connector ninyo ng inyong stock horn. So, yung nakakonect sa kanyang dalawang wire, bunutin nyo parehas yun. Tapos, pwede nyo dugsungan ng wire or kung malapit yung pwesto ng inyong relay, kahit hindi nyo na siya dugsungan ng wire, diretso connect nyo na siya dito. Sa number 85 at 86 ng relay. So, yun yung magsisilbing trigger ng ating busina. And then, 87, yung 87 natin, tatakbo siya ngayon dito sa ating stock horn. Tapos, magdyan na rin kayo magdugsong ng wire, papunta naman dun sa passing light nung inyong mini driving light. Kasi once na na-trigger yung horn, so ito yung ating switch ng busina, once na pinindot natin yan, matitrigger yung kanyang ignition, yung kanyang coil sa loob, magdadait itong number 30 which is positive dito sa number 87. So, mabibigyan ng supply niya itong number 87 ng positive. Kasi positive yung number 30 natin. Ang lalabas sa kanyang kuryente once nagbusina tayo ay positive din. Kaya masusupplyan niya ng positive yung horn. Tapos masusupplyan din niya ng positive yung mini driving light. So binago natin yung trigger ng ating horn. Kasi naging na siyang positive trigger. Kasi dumaan na siya sa ating relay. And then, yung isang wire ng ating stock horn ay pwede ninyong i-body ground or humanap kayo kung saan po pwede kayo magkabit ng ground. So, magiging na itong horn ninyo positive trigger. So, positive na ang magbubuhay sa kanya para masupplyan niya rin ng positive itong ating horn. Okay. So, ganun lang kasimple guys. So, kung may natutunan kayo, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa tuwing may bago tayong tutorial at paki-share na rin kung sa tingin ninyo makakatulong ito sa iba.